Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa Italia, may isang matandang karpintero na nagngangalang Geppetto. Siya ay mabait ngunit nag-iisa sa buhay. Isang araw, napagdesisyonan niyang gumawa ng isang kahoy na manika na mukhang totoong bata. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya, sana ay magkaroon ako ng anak na makakasama sa araw-araw. Noong gabi ring yun, dumating ang bituing asul, Blue Fairy, at dahil sa kabutihan ni Mang Geppetto, binigyan niya ng buhay si Pinocchio. Nagising si Pinocchio at nagulat si Mang Geppetto nang makitang gumagalaw at nagsasalita ang kanyang ginawang manika. Masayang-masaya si Mang Geppetto at itinuring si Pinocchio bilang tunay niyang anak. Sinimulan ni Pinocchio ang kanyang buhay bilang isang bata. At sa araw-araw ay katuwang siya ni Mang Geppetto. Mabait at asunurin si Pinocchio. Unti-unti ay nagkaroon ito ng mga kaibigan, kalaro, at ipinasok din siya ni Mang Geppetto sa paaralan. Dahil siya ay bago pa lamang sa mundo, madali siyang malinlang. Imbes na pumasok sa paaralan, sumama siya sa mga masasamang tao na nagyayang maglaro at magpakasaya. Hapon na nang makauwi si Pinocchio. Nadatnan niya ang asul na diwata. Magandang hapon, ang tipid na bati ni Pinocchio. Magandang hapon din sa iyo, Pinocchio, saan ka nang galing? Nagpunta ka ba sa paaralan? Ang tanong ng asul na diwata. Oo, po, pumunta po ako sa paaralan, ang kinakabahang sagot ni Pinocchio. Sigurado ka ba? Ang paniniguradong tanong ng asul na diwata. Opo, tapos po, nag-aral po ako ng mabuti. Ang sagot naman niya. Biglang humaba ang ilong ni Pinocchio. Nagulat ito at biglang napatanong. Anong nangyayari sa ilong ko? Sa bawat kasinungalingan mo, hahaba ang iyong ilong. Tandaan mo, Pinocchio, ang katotohanan ang gabay ng mabubuting puso. Ang sagot ng asul na diwata. Napayuko naman si Pinocchio, at napagtanto niya ang kanyang nagawang kasalanan. Patawad po, hindi po ako nagpunta sa paaralan. Sumama po ako sa mga ibang bata at naglaro po kami. Ayoko na pong magsinungaling. Patawad po, ang pag-amin niya. At sa bawat pag-aming ginawa ni Pinocchio ay unti-unti namang lumiit ang kanyang ilong, hanggang sa bumalik na ito sa dati. Sana'y magsilbing aral sa iyo ang nangyari ngayon, at isipin mo rin ang iyong tatay Geppetto. Ang buong akala niya ikaw ay pumapasok sa paaralan. Hindi bawal ang maglaro, pero dapat mong matutunan na may oras ng paglalaro. Ang pangangaral naman ng asul na diwata. Naiintindihan ko po, at hindi na po ako uulit. Makakaasa po kayo, ang sagot ni Pinocchio. Kinagabihan naman ay buo na ang loob ni Pinocchio na humingi ng tawad sa kanyang tatay Geppetto. Itay, may nais po sana akong aminin sa inyo, ang umpisang sabi ni Pinocchio. Ano iyon anak? Ang tanong naman ni Geppetto. Itay, hindi po ako pumasok kanina, ako po ay napasama sa mga ibang bata at naglaro po kami. Patawad po itay. Pangako po hindi na po ako uulit. Ang maluhaluhang pag-amin ni Pinocchio. Niyakap naman siya ng kanyang tatay Geppetto. Anak, pinapatawad kita, basta huwag ka nang uulit. Simula noon ay tuluyan ang nagbago si Pinocchio.